Shalom, isang magandang araw po muli mga magulang, mga kapatid, at sa mga tumutunghay po sa ating YouTube channel na ito. Ang biyaya, kabutihan ng Diyos ay dumaloy sa iyong buhay tuloy-tuloy. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa aklat ni Jonas, sa aklat ni Jonah. At ito po ay napaka-interesting, napakaganda at magiging pagpapala sa atin sa araw na ito. Jonas. Nasa page 812. Bago po yun Micah. Pagkatapos ng Obadiah sa Old Testament. Lulundag po ako doon sa pangalawang utos. Pangalawang beses na sinabi ng Diyos kay Jonas na mag-preach ng repentance sa Nineveh. Ano po? Chapter 3. Now the word of the Lord, yan niyo po, now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and preach to it the message that I tell you, yung repentance. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, a 3-day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Then word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Do not let them eat or drink water. Lundagin natin po yung verse 10. Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. Pagpalain ni Lord ang kanyang salita. Ang nais ng Panginoon lamang ay, bagamat nasabi niyang gugunawin niya ang Nineveh dahil sa matindi nitong kasalanan ng syudad, ang gusto ng Panginoon ay sila'y magsisi. Binigyan sila ng pagkakataon na magsisi. Pero pumili siya, yung lingkod niya, si Jonah. Na, alam niyo, si Jonah parang nakita ko mainitin ang ulo. Propeta yan, ha? Tinawag niya si Jonah upang mangaral. Jonah preached repentance doon sa Nineveh. Sabihin mo, magsisi sila sa kanilang kasalanan. Yung una na response ni Jonah, alam nyo, galit si Jonah doon sa mga taga Nineveh, masasama. Parusahan kayo ng Diyos, hindi ako magpipreach sa inyo. Ganon ang kaisipan ni Jonah. Instead of going to Nineveh, yung Nineveh po kasi northeast sa mapa. Northeast sa mapa. Yun namang Tarshish, sa halip na pumuntang Nineveh, pumunta siya sa opposite, sa west. East and west. So tumalikod siya, doon siya pumunta. He departed from the presence of the Lord. Sabi ng salita ng Panginoon. Ang utos sa kanya, punta ka doon, mag-preach ka ng repentance. Kasi galit siya rin sa mga tao, parusahan kayo ng Panginoon, di ako mag-preach sa inyo. Buti nga yan sa inyo. Pero alam sa puso ni Jonah, ang Diyos ay puno ng habag. Kaya pag binasa natin sa bandang huli, alam ko po, ikaw ay Diyos na mahabagin.
Alam ko po na ikaw ay Diyos na maawain. Ikukwento ko sa inyo. Taluntunin natin yung pangyayari na yan. Alam niyo po, sa halip na sumunod, umiba ng landas, sumakay ng barko ng ibang bayan. Naglayas-layasan ang propeta Jonah. Kaya, ang nasa barko na siya ay lumakas ng matinding alon. Si Lord ang may iwanon. Hindi siya sumunod, hinabol siya ng Panginoon. Sa dagat sumakay ng barko, naglayag sa dagat. Ayun. Lumakas ang alon, lumakas ang hangin, bumagyo, natakot ang mga nasa barko, ang mga seaman, ang mga seafarers, ang mga pasaheros. Ano itong nangyayaring ito? Sabi niya, sino ang may kasalanan? Manalangin kayo sa mga Diyos nyo. Ngayon, hinanap ng captain, kulang na isa si Jonas, natutulog sa may ilalim at himbing na himbing at ginising siya ng kapitan. Ano mo? Manalangin ka sa Diyos mo, baka ikaw ang dahilan. Sabi ni Jonas, ako nga. Kasi inuutusan ako ni Lord, tumakas ako. Hindi ako sumunod. Kapatid, pag may inuutosan Lord sa iyo, sunod lang ha. Hallelujah. Kaya, sabi ni Jonas, itapon niyo ako sa dagat at titigil yan. Ang result, takot na takot yung mga tao. So ang resulta, nagpapatapon siya sa dagat. Hindi dahil para gumaan yung barko, kundi dahil siya yung sanhi. At itinapon niya po siya sa dagat. Alam niyo ba? It's a type of Christ. Larawan ng Panginoon Jesus. 3 days. 3 days and 3 nights. Si Jonas po ay itinapon sa dagat na napakalalim. Alam nyo, naniniwala ang mga scholars, Bible scholars, na siya ay nakarating sa pinakamalalim. Doon sa lugar na yon, doon sa malalim, dahil doon sa mga panalangin niya ni Jonas, ang kanyang ulo punong-puno daw ng mga lumot, ng mga seaweeds. Nasambang seaweeds sa ilalim. Halaman dagat. Kaya puro lumot na ulo niya. Siguro pati katawan niya. Dahil doon siya nasadsad Narito ang Panginoon. Kaya sabi ko, tutugisin ka, wala kang pagtataguan, lagi tutugisin ka ng kabutihan ng Diyos. Nag-utos ng malaking isda, hindi naman binanggit na whale, hindi naman binanggit na shark, basta sabi doon, malaking isda, upang lunukin si Jonas. Napakalaking isda noon, nilunok si Jonas. At 3 days and 3 nights si Jonas sa belly ng isda. Maraming lingkod, maraming mga Kristiyano, kung kailan pa ako naglingkod, ngayon pa ako na karoon ng matinding problema. Para akong kinain ng balyena. Hindi ako makaalis. Natrap ako. Wala akong makita. At kung bakit inaalaw ng Lord sa iyo ang mga pagsubok, kapatid, makinig ka sa kwento ko at sa pangaral na ito. Kung minsan, sumusunod ka nga, pero para kang si Jonah na kinain ka ng malaking isda. Noong 19th century, may mga naglalayag na sa dagat na whale hunters. Mga Englishman, whale hunters. Balyena ang hinahunting, hindi tuna. Balyena. At sa kanilang paghahunt ay sumasakay sila sa mga bangka nila hanggang sa lumubog ang mga bangka dahil hinihila sila ng whale. Tumaob ang mga bangka at nawalan sila ng isang kasama, itong grupo na ito. At hindi na nakita
ng ilang araw. Pagkatapos nun, nakahuli sila, nahuli yung balyera. Nung biniyak nila yung balyena, ang tiyan ng balyena, nakita nila yung nawawala nilang kasamahan. Nasa loob ng balyena, unconscious. Unconscious. Buhay, pero unconscious. At ni-revive siya ron. Nabuhay. Nagising. Pero buhay siya. Kaya ang kanyang patotoo, sabi niya, nung ako'y tumawbang bangka, napunta ako sa malalim. Sabi niya, ginawa na ginawa ko. At halos hindi na ako makahinga. Hanggang sa ako'y, naaalala ko'y ako'y nilunok ng balyena. At doon sa tiyan ng balyena, sabi niya, nang siya bago yun, ginaw na ginaw, nung sa tiyan ng balyena, sabi niya, siya ay na-revive. Doon siya kaya hindi namatay. Dahil doon sa tiyan ng balyena, mainit daw, doon siya na-revive. At nakahinga siya doon. May oxygen. Kaya yung tao, nagpapatotoo. Kaya alam niyo ba, si Jonas, hindi parusa yun siya nilunok ng isda. Ni-revive siya ni Lord. For His good. All things work together for good. For His good. Alam ni Lord, hindi na humihinga si Jonah. Type of Christ nga . Diba? Type of Christ. Diba si Jesus namatay as nabuhay after 3 days? Si Jonas napunta sa pinakailalim. Pag daw napunta ka na sa pinakailalim, sabi nung napanood ko sa YouTube. Kaya yung mga sailors na Indonesian na lumubog na submarine, professional divers yung mga yun. Hindi ka pwedeng maging Navy na hindi ka magaling lumangoy at hindi ka tumatagal sa ilalim pero walang nakasurvive. Kasi 2,000 palalim feet below, hindi na kaya ng katawan natin. Huminga at saka yung lamig, saka yung pressure. Kaya si Jonas, pinadala ni Lord ng malaking isda para lunukin at para i-revive. Kaya doon sa tiyan, sa belly ng isda, mainit doon at may oxygen. Kaya doon sa loob na yon, nagising na siya, na-revive siya, doon siya nag-pray. Pinagpipreach siya ng repentance, ang unang nag-repent si Jonas. Sa hindi pagsunod. Sa simple instruction ng Panginoon sa kanya. Ayan ang mga preacher, mga kapatid. Kung saan ka ihayo, pag-preach ng Panginoon, preach the word in season and out of season. Preach the word of God. Preach the Lord Jesus Christ. Preach repentance. Ang trabaho natin, to do the natural, and God will do the supernatural. In partnership tayo with the Holy Spirit. Kaya nga gumagamit ng tao ang Panginoon. Pwede naman ako magpadala ng anghel ng Panginoon para mag-preach doon . Para magsalita . Diba? Bakit tinugis pa ng Panginoon si Jonas? Gumagamit kasi ng lingkod ang Panginoon ng tao na kanyang lingkod. Pinahira ng langis ng anointing. Gumagamit ng mga anointed man and women of God and Diyos. Kinakasihan ng banal na Espiritu. Kaya, nung nag-pray na si Jonas, inutusan ng Lord yung balyera, malaking isda, na iluwa siya doon sa dalampasigan. Tapos, sumunod, kinausap siya ng Panginoon. Yung sinabi ko sa iyo na message, magsalita, i-preach mo na ron. So, balik na naman siya doon sa east. Papunta sanang west. Binalik siya ni Lord ng direksyon. Ganon. Tayo. Kaya yung ating buhay, ang Lord, nagdadirect.
Di ba? Si Lord ang direktor ng buhay mo. Kung namamali tayo ng pinupuntahan, tutugisin ka ng kabutihan ng Diyos, itatama ka doon ka sa will ni Lord. Pag nasa will ni Lord ka, ay hallelujah. Praise the Lord. Ganun na lang usapan. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Then nag-preach po. Ang mga tao ay nakinig. Kita nyo na, yung mighty conviction, pag nag-preach ka, nandun ang mighty conviction ng Panginoon, makita lang yung puso na nagsisisi. Kaya, Lord, patuloy kang magligtas. Ako'y mangangaral, gamitin mong internet, gamitin mong YouTube, Lord. I will preach your word to every home, to every house, to every people. Hallelujah. Bahala ang Holy Spirit mag-convict sa puso ng mga tao. Kaya mga kapatid, obedience is better than sacrifice. Eto po kamo, nakapag-preach na sunod, reklamo na naman. Diba? Reklamo na naman. Nakakatulog. At binantayan pa kung ano mangyayari doon sa city. Kaya natulog siya ron sa may labas. At ang Lord naman nagpatubo lang naman ng isang halaman upang mapayungan ang kanyang lingkod. At very thankful si Jonas at hindi siya nainitan. Pero overnight, umaga, at tulog pa rin. Tanghali, tulog pa rin. May uod na nilagay si Lord para turuan si Jonas. The mercies of the Lord, the kindness of God. Kung sino ang kanyang gustong kaawaan, kung sino ang gustong biyayaan ng Panginoon, siya ang bahala. Nilagaan ng uod ang halaman at kinain ng uod yung mga dahon. Hanggang nabilad si Jonas, nagising, galit na naman, mainit na naman ang ulo. Mabuti pa raw, mamatay na siya. Jonas, napangaralan siya ng Panginoon doon. I believe, pinangaralan siya ng Panginoon at para matama ang kanyang pag-uugali. Magagalitin. Reklamador. Reklamador! Huwag kang reklamador. Hintayin mo ang pagkilos ng Diyos. Hindi natutulog ang Panginoon. Ang tao, nadidisiplina, natuturuan ng kabayo, aso, pusa, unggoy, balyena, ano pang hayop, kalapati, manok, di po ba? Leon, tigre, nadidisiplina, natuturuan. Di po ba? Dolphins, agila, natuturuan. Falcon, natuturuan. Pero mga kapatid, sinong nakapagturo ng uod? Yung balyena, yung whale, killer whale, natuturuan. Napakalaking hayop. Mammals, creation. Di po ba? Yung leon na kumakain ng ibang hayop. Tigre, natuturuan. Pero sino nakapagturo na ng uod? Ibon, natuturo ang magsalita. Pero sino nakapagturo na ng uod? Wala po. Ang Diyos lang. Hindi mo naisip. Ihalin tulad ninyo yung balyena, kunyari. Balyena at saka uod. Ganong kalaki diferensya. Nauutusan, di ba? Pero parehas yan. Kahit ano pa yan, inutusan ng Diyos. Pero sa tao, pinakikita dyan, limitasyon natin na kahit sa maliit na bagay, makita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Malaki at maliit, maliit at malaki. Lahat, mauutusan ng Diyos.
pagagalawin ng Diyos, pag-uugnay-ugnayin ng Panginoon para lang i-catch ang attention mo. Di ba? Kaya yung mga natutulog sa pansitan, gigisingin ka ng Panginoon. Hallelujah. Pakakain sa uod yung mga payong mo dyan. Comforting zone mo. Diyan, hahantingin ka ng kabutihan ng Diyos sa iyong comforting zone. Hanggang sa magising ka, kita mo, kinain ng uod ang dahon. Ang mensahe na yan, para makita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kung ano pinagagawa ng Panginoon sa iyo, simple instruction, bumalik ka sa unang pag-ibig mo sa Panginoon. Yung simple instruction, pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Go back to the Word of God. Preach Jesus Christ. Share the love of God. Preach repentance. Bahala si Lord kumilos sa puso ng mga tao. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Ikaw ang may kontrol, ikaw ang nag-uutos, ikaw ang may kapangyarihan na gumawa ng lahat ng bagay. Kami po ay susunod lamang at Lord, tatalima sa iyong salita. Maraming pong salamat, Holy Spirit. Napakabuti mo sa aming Panginoon. Wala kang katulad. At bawat lingkod mo, bawat anak mo na nakikinig, nanonood ngayon sa channel na ito, Lord, dumating ang kapahayagan sa kanilang buhay at puso. Tawagin mo sila, Lord, to preach your word, to share your love, to share Jesus Christ. Hallelujah. Marami pong salamat at lahat ng mga may sakit, pagalingin mo po sila sa oras na ito. Lord, release your healing power upon your children right now. Lord, dinadalayan ko po sa oras na ito yung mga nag-aayos ng papers na mag-a-abroad na mga kababayan ko, mga kapatid ko. Lord, tulungan mo po sila that without any hassle, Lord, sila ay dadalhin mo sa kanilang destination at doon mo, Panginoon, sila ay pagpapalain at gagamitin mightily, Panginoon. Maraming pong salamat. Lord, tulungan mo po ang mga kapatid ko ito na nag-aayos ng kanilang mga papeles papuntang abroad upang magtrabaho. Panginoon, sa iyo ang kapurihan. Bumuhos at dumating ang kabutihan mo at pagpapala sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay sa oras na ito. Binabalik ko sa iyo ang papuri at ang pasasalamat sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Marami pong salamat. At kung kayo napagpala, mga kapatid, patuloy po kayong sumubaybay sa ating channel na ito. God bless you all.